Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Gabi na nung makaalis ng opisina si Bella. Pinag-overtime kasi siya ni Mrs. Ramos, ang immediate boss niya, upang hanapin ang lahat ng files ng mga designs ng mga bedroom furnitures ng kumpanya sa data stock room. Ipinapahanda raw yun ng designs department dahil ipipresent daw yun sa magiging bagong head ng mga ito na kasalukuyang nasa Europa pa at darating sa bansa sa susunod na buwan. Nang makarating siya sa tapat ng bahay nila, ay napakunot noo siya na makitang madilim sa loob. Kung gaano siya kagabi umuwi, ay palaging iniiwang bukas ang mama niya ang ilaw sa sala ng bahay nila. Malabo namang wala to sa bahay nila, dahil mula nung biglang umalis ang papa niya, ay hindi na ito naglalabas masyado ng bahay nila. Imposible ring brownout dahil may ilaw ang ibang bahay sa subdivision nila. Hindi kaya may nangyari masama dito? Sa naisip, inakaramdam siya ng kaba at nagmamadaling binuksan niya ang gate. Pagkatapos, ipatakbong lumapit siya sa pinto ng bahay nila at nagmamadaling binuksan yon. Ma? Pasigaw na tawag niya sa kanyang ina na makapasok siya. Bella, ano ka bang bata ka? Huwag kang sumigaw. Mahinang saway ng boses ng mama niya. Kinapa niya ang switch ng ilaw at pinindot yon. Kumalat ang liwanag sa sala nila. Nanlaki ang mga mata niya na makitang naroon ang mama niya at ang kanyang ama. Pa? Mangharing tawag niya rito. Taon na ang nakalipas mula nung huli niyang makita ang papa niya. At hindi niya alam kung makakaramdam siya ng saya na naroon na ito. Pagkagulat sa bigla nitong pagsulpot, o inis dahil bigla tong nawala at inatang sa kanyang pagbabayad ng mga utang nito. Sa huli, tila ipinako siya sa kinatatayuan niya habang nakatitig dito. Mas pumayat to at tumanda kaysa noong huli niya itong makita. Mas lumamang ang pagkaawa niya sa itsura nito kaysa sa iba pa niyang emosyon. Sabay pa siyang sinaway ng mga ito. Huwag ka maingay, Arabella, at isara mo yung pintuan dali. Mahinang utos ng papa niya. Itinukom niya ang bibig at tumalima. Pagkatapos ay lumakad siya palapit sa mga ito. Saan ka nagpunta, papa? Bakit ngayon ka lang umuwi? Pinag-alala mo kami ni mama. At alam mo ba kung ilang beses kaming pinuntahan ng mga pinagkakautangan mo at tinakot na magbayad? Dire-diretsyong sabi niya rito. Bumakas ang guilt sa mukha nito. Pasensya ka na, anak. Kung hindi ako umalis, mas lalo lamang kayo madadami sa katangahang ginawa ko sa buhay ko. Alam ko na ikaw umaakot ng mga problemang ginawa ko, anak. I'm really sorry, Bella. Hindi ko na talaga uulitin yung ginawa ko. Hinging paumanhin ko. Napabuga siya ng hangin at napasalampak ng upo sa one-seater na katapat ng kinauupuan ng mga ito. Ano pa bang maaari niyang sabihin kung humihingi na ito ng tawad na gaya na yun? Kahit anong gawin niya, hindi na mababagong katotohanang lubog sila sa utang. Isa pa, ito pa rin ang kanyang ama. Bukod naman sa pagkalulong sa bisyo nito, ay naging mabuting ama naman to sa kanya. Pa, naiintindihan ko naman na nagsisisi ka na sa nangyari. Pero sana man lang sinabi niyo kung nasaan kayo para hindi kami nag-aalala, lalo na si mama. Para kung paano na lang tayo makakabayad ang poproblemahin ko. Napagagal niyang sabi, tumikhim ito. Tungkol sa bagay na yan, iha? May paraan para mabayaran ng lahat ng utang ko at muli kong maitaguyod ang negosyong iniwan ng lola mo kahit papaano. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon na ako ng lakas ng loob na bumalik dito. Sabi nito, napadiretso siya ng upo at napatitig dito. Bahagya siyang nabuhayan ng pag-asa. Paano ho?
Tanong niya. Nagpalitan ng tingin ang mga magulang niya. Bigla ay nawala ang pag-asang kanini nararamdaman niya. Base sa paraan ng pagtitinginan ng mga ito at nababahalang ekspresyon sa mukha ng mama niya, ay mukhang hindi niya magugustuhan ang sasabihin ng papa niya. Nag-iwas ng tingin ang mama niya. Bella, patawarin mo sana ang papa mo. Pahikbing sabi niya rito. Tuluyan ng kumabog ang dibdib niya. Ano ba kung paraan yung sinasabi niyo? Tanong niya. Ibebenta ba siya ng papa niya sa sindikatong pinagkakautangan nito? Ganoon na ba to kadesperado? Muling tumikhim ang papa niya. Well, you see, ng mga panahong umalis ako, ay hindi naman ako nagtatago lang. Humahanap ako na mahihiraman ng perang pambayad sa kanila. Panimula nito, gusto niyang sabihin dito na kapag ganoon ang ginawa nito, ay wala rin namang magbabago sa sitwasyon nila. Maiiba lang ang taong pagkakautangan nila, pero nanatiling tikom ang bibig niya. Noong nakaraang linggo lamang aksidente kong nakita ang Lola Nel mo. Natatandaan mo ba siya, iha? Siya yung matalik na kaibigan ng Lola Mirabella mo. Tumango siya. Natatandaan niya nga na mayroon siyang kinatawag na Lola Mel mula noong magkaisip siya. Noong buhay pang Lola Mirabella niya, ay palaging naroon si Lolo Nel kapag kaarawan nito. Hindi na niya masyadong matandaan ang mukha nito, pero ang dahilan kung bakit hindi niya nakakalimutan si Lolo Nel ay dahil sa mga bulaklak na lagi nitong dala para sa lola niya at mga maliliit na gamit para sa dollhouse niya na lagi nitong binibigay sa kanya. Humingi kayo ng tulong kay Lolo Nel? Tanong niya. Nang tumango ang kanyang ama, ay kahit papaano nakahinga siya na maluwag. Kung si Lolo Nel ang tutulong sa kanya, siguradong hindi naman sila madedehado. Sa pagkakatanda niya, ay mabait ang matandang iyon. Muling tumikim ang papa niya at nagpatuloy sa pagsasalita. Sinabi ko sa kanyang sitwasyon natin, at kahit sinermonan niya ako at nagalit siya sa akin dahil sa ginawa ko sa pinakamamahal na negosyo ni mama, ay tinanggap ko yun dahil alam kong mali ako. Mabuti na lamang at kahit nagalit siya, nangako siyang tutulungan niya tayo. Nag-offer siya na babayaran ng mga utang ko. Bukod doon, sinabi nito na bibigyan niya ako ng puhunan upang muling buhayin ng negosyong iniwan ni mama sa akin. Tumigil ito sa pagsasalita at tumingin sa kanya. Maging ang mama niya ay nakatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim. Anong kapalit? Mahinang tanong niya. Napabuga ng hangin ang papa niya bago sumagot. Kapalit niyon, gusto niyang pakasalan mong panganay niyang apo. Mahina ring sabi nito. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkamangha. What? Magpapakasal ako sa isang lalaking hindi ko kilala? Grabe naman kayo. Marahas na sagot niya. Namutla ang papa niya. Ang mama niya tuluyan ang naluha. Well, nabayaran na niya mga utang ko't na ibigay na rin niyang perang puhunang kailangan natin. Kaya bukas na maagi darating siya dito upang sunduin ka at formal na makita si Don Nelson. Ano? Napasigaw na siya at napatayo. Bumugso ang hinanakit niya sa sinabi nito. Parang gusto niyang maiyak sa tila bombang ibinagsak nito sa harap niya. Pumayag kang ipakasal ako sa kung sino? Kapalit ng pera? Papa, para mo akong ibinenta. In fact, ibinenta mo talaga ako. Paano mo nagawa yun? Naiiyak sa frustration na sabi niya sa malakas na boses. Hindi siya makapaniwala na matapos sa maraming taon na hindi ito nagpakita sa kanila, ayon ang ihahatid itong balita sa kanya. Pero wala na akong choice. Ayoko nang hinahabol tayo ng pinagkakautangan ko. Ayoko na nagtatrabaho ka ng husto para bayaran yung mga utang ko. Ayoko na mahirapan ka dahil sa kagagawan ko, Bella. Garalgal na boses na sabi ng papa niya. Wala siyang naapuhap na sabihin dito. Frustrated na napabuga siya ng hangin at nasuklay ng kamay ang buhok niya. Lumakas ang iyak ng mama niya. Isa pa, hindi naman kita ibibigay sa pamilya no kung sino.
Kung hindi ako tiwalang hindi ka mapapahamak. Mabait at mapagkumbaba ang lolo Nel mo. Kaya sigurado akong ganun din ang apo niya. Hindi ka nila pababayaan at hindi mo nakakailanganin magtrabaho ng husto. Nasa edad ka na rin na dapat nag-aasawa na. Ikaw lang iniisip ko, Bella, nung pumayag ako sa kasunduang yun. Maniwala ka sa akin, anak. Namamasa ang mga matang sabi pa nito. Napabuntong hininga siya at muling napasalampak ng upo. Gusto niyang pumalaho ng iyak pero kapag ginawa niya yon, ay wala rin namang mangyayari. Nangyari na ang lahat at wala na siyang pagpipilian kung hindi makiayon sa kasal na yon. Kahit na binigla siya ng papa niya, ay hindi rin niya magawang magalit sa ginawa nito. Alam niyang tulad niya ay nais lamang nitong mawala mga utang nila at muling mapabuti ang buhay nilang tatlo. Anong oras darating ang susundo sa akin? Tanong niya, makalipas ang mahabang katahimikan. 8:00. Huminga siya ng malalim at tumayo na. Kung ganun, matutulog na ako dahil maaga pala masyado. Matulog na rin po kayo, Papa, Mama. Good night. Kalmadong sabi niya sa mga ito at lumakad na patungo sa silid niya. Bella, ang ibig mo bang sabihin pumapayag ka? Pahabol na tanong ng papa niya. Huminto siya at nilingon ito. Pilit siyang umiti. Wala na tayong choice, Papa. Kung nabayaran na nilang utang natin, kung ang kapalit ang pagpapakasal ko, then so be it. Muli na siyang tumalikod at tuluyan ang nagtungo sa silid niya. Nang nasa loob na siya ng kwarto niya, ay pabagsak siyang humiga sa kama. Kahit na tinatanggap ng isip niya na magpapakasal siya sa isang estranghero, ay hindi yun matanggap ng puso niya. Hindi siya makapaniwala na makakasal siya ng ganoong paraan. Nagri-ring na telepono ang pumukaw sa atensyon ni Casper mula sa pagtitig at pagtipa sa laptop niya. Huminto siya sa ginagawa at sinagot iyon. Sinasabi ko na nga ba't nasa opisina ka pa ring bata ka? Nakalimutan mo bang tumingin sa relo mo, Casper? Tinig yun ng lolo niya. Sa sinabi nito, ay napatingin siya sa relo niya. 12:00 na ng gabi at nagtatrabaho pa siya. Ni hindi niya namalayan ng oras. Tatapusin ko lang po at uuwi na din ako. Bakit napatawag ka, Lolo? At ganitong oras? Dapat natutulog na kayo sa ganitong oras ah. Anya rito, kasabay ng pagsandal niya sa backrest ng swivel chair. Ngayong inalayo niyang atensyon sa trabaho, ay bahagya siyang nakaramdam ng pagod. Kanina pa kitang tinatawagan sa unit mo, pero hindi ka sumasagot. Kaya sigurado akong nandyan ka. Kailangan kong sabihin sa iyo magpunta ka rito sa bahay bukas bago mag-9 ng umaga. Sabi nito, hindi nag-uutos ang tono nito, pero mula pa noon ay kapag sinabi nito ay itinuturing niyang responsibilidad na sundin yun. Iyon ang paraan niya ng pagbabayad ng utang na loob dito. Okay, pero para saan? Hindi interesadong tanong niya. Ipinagpatuloy niyang ginagawa habang nakaipit ang telepono sa pagitan ng tenga at balikat niya. Dahil ipapakilala ko sa iyo magiging asawa mo. Walang gatol na sagot nito. Natigilan siya. Tama bang naririnig niya? O nabibingin na siya sa pagod? What? Tumawa ang lola niya sa kabilang linya na tila aliw na aliw pa sa reaksyon niya. Hindi ba sinabi ko na sa iyo dati? Na darating ang araw na ipapakilala ko sa iyong babaeng pakakasalan mo? Bukas ng araw na yon. Napabuntong hininga siya. Matagal na nga nilang napag-usapan ng lolo niya yon. Nakadikit ang posisyon niya sa kumpanya at posibilidad na pagmamayari niyon ang pagpapakasal niya sa babaeng napili nito. Pumayag siya sa kasunduang yon dahil wala naman sa kanya kung sino man ang mapapangasawa niya. Ang mahalaga ay magawa niyang lahat ng naaayon sa plano niya. Pero bakit naman biglaan, Lolo? At alam niyong hindi pa ako pwede magpakasal sa ngayon. Makakasirang pagpapakasal sa daloy ng business. Paliwanag niya rito. Iho, huwag mong alalahanin yan. Napag-isipan ko ng mabuti ang lahat.
at ipapaliwanag ko ang lahat bukas. Ang kailangan mong gawin ay magpakita ka sa akin bukas. Kung hindi, ay si Brent ang ipapakilala ko sa kanya. At alam mong ibig sabihin yun, hindi ba? Sabi pa nito, napahawak siya sa sentido niya. Si Henry ay pinsan niya. Sa pamilya nila'y ito ang sumunod sa kanya sa edad. Ito rin ang matindi niyang kakumpetensya sa kumpanya. Alam niya na kapag si Henry ang ipinakilala nito sa babaeng napili nito, ay siguradong kay Henry nito ibibigay ang kumpanya. Fine, pupunta ako dyan bukas. Sagot na lamang niya. Mabuti naman. O siya, tapusin mo ng ginagawa mo at umuwi ka na. Iyon lang, at nawala na ito sa linya. Napapailing pa rin siya nang ibaba niya ang telepono. Sa totoo lang, ay nakukuryo siya kung sinong babaeng gusto ng lolo niya na pakasalan niya. Siguradong galing yun sa kung anong maimpluwensyang pamilya o may natatanging katiyangayan, kaya matindi ang pagnanais ng lolo niya na maging bahagi ng pamilya nilang babaeng yon. Dahil kung hindi, ay bakit kailangan idikit ng lolo niyang pagmamayari ng kumpanya ang pagpapakasal sa babaeng yon? Malalaman din niya bukas. Hindi pa rin mawala ang kaba ni Bella kahit ilang beses na siyang huminga na malalim. Nasa sala siya ng bahay nila kasama mga magulang niya at hinihintay ang pagdating ng sundo niya. Alam niya na kahit ang mga magulang niya ay natetensyon, saglit pa ay nakarinig na sila ng tunog ng sasakyan at busina mula sa labas ng bahay. Nagkatinginan silang tatlo. Tumikhim ang papa niya. Ako na magbubukas ng pinto, sabi nito at tumayo. Naiwan sila ng mama niya. Anak, kung hindi mo makakayang pakisamahan ng lalaking yun, tutulungan kitang pakiusapan ng lolo Nel mo na wag na lamang ituloy ang napagkasunduan nila ng papa mo. Sabi nitong ginanda pa ang mga kamay niya. Kahit papaano, ay gumaan ang pakiramdam niya sa sinabing yun ng mama niya. Pilit siyang ngumiti. Thank you, Mama, but I will be fine. Tama naman si Papa. Mabait si Lolo Nel, kaya sigurado namang mabait din ang apo niya. I will be okay. Bumuntong hininga ang mama niya at niyakap siya. Mag-iingat ka. Nasa ganoong akto sila nang pumasok na ang papa niya. Kasunod nitong isang lalaking nakaitim na Amerikana. Dark sunglasses na lang ang kulang dito ay papasay nitong yakuza. Miss Domingo, hinihintay na ho tayo ni Sir. Sabi pa nito. Muli siyang huminga na malalim at tumayo na. Nagpaalam siya sa mga magulang niya at kabadong sumunod sa lalaki. Sa labas ng bahay nila ay may nakaparadang itim na Mercedes. Napalingon siya sa papa niyang nakasunod sa kanila. Papa, sigurado ka bang hindi mo ka ibebenta sa sindikato? Hindi niya napigilang itanong. Kumunot ang noon nito. Napalingon naman siya sa lalaking sumundo sa kanya nang tumawa ito. Huwag kayo mag-alala, Miss Domingo. Hindi sindikato ang amo ko. Sabi pa nito. Kahit papaano, ay napanatag siya. Nang buksan nito ang pinto ng backseat ay walang magawang sumakay na lamang siya doon. Tinapunan siya ng huling tingin ng mga magulang niya at ang bahay nila. Na magsimulang umandar ang sinasakyan niya, ay alam niya na malaki ang magiging pagbabago sa buhay niya mula sa araw na yon. Napaawang ang mga labi ni Bella nang ihinto ng sumundo sa kanya ang sasakyan sa garahe ng isang engrandeng bahay. Di hamak na mas malaki at mas moderno yon kumpara sa bahay na pamana ng lola niya sa kanya. Nang makapasok siya sa loob, ay lalo siyang namangha sa nakita. Tila isang malaking showroom ng mga furnitures ang living room ng bahay sa ganda ng mga gamit doon. At ang nakakamangha ay sigurado siyang lahat ng mga gamit doon ay galing sa kumpanyang pinapasukan niya. Sigurado siya roon dahil kakatingin pa lamang niya kagabi ng mga designs na yon. Di yata't suki ng kumpanya nila si Lolo Nel. Maghintay lang ho kayo sandali rito, Miss Domingo. Tatawagin ko lang po si Sir Nelson. Sabi sa kanya na nagsundo sa kanya. Nang tumango siya, ay iniwan na siya nito at umakyat ng hagdan.
Muli siyang huminga ng malalim. Kahit papaano'y napawi ang kaba niya. Iniisip niya kung anong klaseng tao ang apo ni Tito Nel. Nahiling niya na sana'y madali naman tong pakitunguhan kahit papaano. Sana naman. Nasa ganoong pag-iisip siya na makarinig ng sunod-sunod na busina mula sa labas ng bahay. Nagpalingalinga siya upang tingnan kung may taong lalabas upang buksan ng gate. Pero wala siyang makitang taong lumalabas. Ano bang klaseng bahay to? Ang laki-laki, wala sila kahit isang kasambahay. Nagpatuloy ang pagbusina mula sa labas. Hindi siya nakatiis. Pagkatapos niyang igalang paningin para sa kasambahay sa huling pagkakataon, ay siya nang lumabas ng bahay. Nakita niya ang isang pulang magarang sasakyan sa tapat ng gate at patuloy na bumubusina. Binilisan niya ang pagkilos at binuksan ang gate. Nasundan niya ng tingin ang sasakyan hanggang sa humintuto sa garahe. Nagsimula na siyang kumilos pabalik sa loob ng bahay nang bumukas ang pinto ng driver's seat at umibis ng isang lalaki.